Nakatakdang ilabas ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board bago matapos ang buwan ang desisyon nito sa hiling ng ilang grupo na pansamantalang dagdag pasahe sa mga jeepney. Sakaling hindi pagbigyan, pag-aaralan ng LTFRB kung pwedeng mamahagi na lang ng fuel subsidy. Nakatutok si Joseph Moro. May rollback na 80 sentimo kada litro sa diesel at 70 sentimo sa kerosene simula bukas August 19. Sa kabila yan ng dagdag na 60 sentimo kada litro sa gasolina. Sa gitna niyan, tuloy ang hiling ng ilang transport group na pisong pansamantala o provisional na dagdag sa pamasahe. Para sa ilang mga jeepney driver, sakto na ito para makaraos. Sa presyo daw kasi ng diesel, maswerte na maka-take home ng 700 hanggang 800 pesos sa araw-araw na pasada. Di madadagdag yung kita namin. Pero may ilan namang nagsabing baka raw makasama pa ito sa kanila. Magiging pasakanin pa rin ng mga pasahero namin yun. Baka lalo pumawalay pa yung pasahero namin. Kung pagbibigyan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, 14 pesos na ang magiging pamasahe sa ordinaryong jeep, 16 pesos naman sa modern. Bagay na mabigat daw para sa ilang pasahero. Masyadong mataas naman po yung pamasahe na po. I think makaka-apekto po yun kasi since puro estudyante po yung nagko-commute. So, yung iba binabudget lang po yung pamasahe. Sa pagdinig ng petisyon kanina sa LTFRB, tanong ni LTFRB Chairman Atty. Chofel Luguaris III, kulang pa ba ang naunang pisong provisional increase na ibinigay noong October 2023? Hindi naman daw laging mataas ang presyo ng krudo dati pero hindi nila ito binawi. Posible kayang makover na nito yung hinihingi nila ngayon. Hirit ng mga transport group, nasa 5 piso na ang pangkalahatang itinaas ng presyo ng diesel, idagdag pa ang tumataas ding gastos sa operasyon. Spare parts, the operational costs and maintenance fees and expenses. Once nag-increase, magiging permanent na po ang increase niyan. Kung hindi maibigay ang pisong dagdag, maaari namang pakawalan na ang 2.5 billion pesos na fuel subsidy pero kailangan nasa $80 per barrel ang bentahan ng krudo sa world market. Sa huling datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, wala pang $70 ang kada bariles ng krudo sa world market. Pero may pag-aaralan ng LTFRB. Kahit na hindi ho $80 per barrel ho, pag yung ibang factors naman like wages, like operational costs, kung tumaas ho to, it could also be a triggering point. We will ask the OTR to consider other factors. Hindi na namin mahihintay sapagkat kung mag-$80, doon pa lang namin makukuha ang aming fuel subsidy. Matagal pa ho yan. Ayon sa LTFRB, bago matapos ang buwan ng Agosto ay inaasahang magkakaroon na sila ng desisyon kung papayagan nila ang dagdag pisong pamasahe. Ipapaaproba ng LTFRB sa DOTR ang anumang desisyon nila, katulong ang mga ahensya ng gobyerno may kaugnayan sa ekonomiya para pag-aralan kung ano magiging epekto nito sa ordinaryong mamamayan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Comedy genius for a reason. Truly a living legend si Michael V. dahil sa kanyang talento sa pagpapatawa sa mga kapuso for 30 years. At ang kanyang funny spoofs, parody at iba pang characters masusundan pa as he renews his contract sa GMA Network. Makichika kay Nelson Canlas. Sa loob ng 3 dekada, mahirap na atang makahanap ng Pilipino na hindi humanga o napatawa ni kapuso comedy genius Michael V. Do you feel pressured knowing na syempre 30 years and you're the best? Thank you. So generous. Anyway, I do feel pressured palagi. There's always this di ko alam, palaging I would say fear in a way na parang there will be one day na merong lalabas na mas magaling, mas nakakatawa, mas creative, and mas gwapo kaysa sa... Pero yung fear na yun, it's what drives me into doing things na, alam, hindi ko pa nagagawa.
Di raw joke ang pagpapatawa na isang seryosong trabaho. Bukod sa malilikot at mapaglarong isip nila ng kanyang team, pagsabay sa klase ng pagpapatawa ng nagbabagong henerasyon, sikreto niya raw ang pagmamasid para makahanap ng nakakatawa sa pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong tao. Kaya nga raw nabuo ang iba't ibang karakter na minahal ng mga kapuso, gaya ni Mr. Asimo. Tapos sasabihin ako mataray, hiya naman ako sa iyo, no? Tatalino. Magpahaba ka ng buhok, pahabain mo rin ang balbas mo, para kahit papano maitago ang iyong pagkagwapo. Yaya Rosalinda. Ano ba mahirap dito? Ano ba pinapagawa sa inyo? At marami pang iba. Idagdag pa riyan ang hindi mabilang niyang mga parody na certified viral online. Madadagdagan pa yan, lalo si Bitoy mananatiling kapuso. Ikinagalak ng GMA Network na tuloy-tuloy pa rin ang pagseserbisyo ni Michael V sa pamamagitan ng kanyang brand of comedy. Nag-renew siya kanina ng kontrata kasama sina GMA President and CEO Gilberto Arduavit Jr., EVP and CFO Felipe S. Yalong, OIC for Entertainment Group Cheryl Chingsi, at asawa ni Bitoy at kanyang manager na si Carol Bunagan. The man is a phenomenon. I mean, a creative force, one of the unique talents, di ba? Kung meron sigurong pwedeng tawagin na na living legend, na mabibilang mo siguro sa daliri ng isang kamay, siguradong isa na siya. This man is man with your own word na pag sinabi niya, I will stay. Talagang ever loyal talent ng GMA, si Bitoy. Salamat, Bitoy. Your creativity, your talent, and your heart have not only made us laugh so hard, but have also made us see the humor in how we are as Filipinos. Nagpadala rin ng mensahe si GMA Chairman, Attorney Felipe L. Gozon. Getting you to join Bubble Gang in 1995 was one of the best decisions that GMA Network has ever made. Since then, you've been a loyal kapuso and a dependable creative partner of the network. You have elevated GMA's entertainment standard through every TV show and movie that you have done with us and every character you created. Bitoy, maraming salamat for always choosing GMA as your home. Bukod sa 30th year anniversary ni Michael V sa showbiz, nagdiriwang din ng ikatlong dekada ang longest running gag show on Philippine TV na Bubble Gang. Kahit 30 years na tayo sa industriya, the show never gets old. Yung ideas, yung comedy, parang palaging up to date. So I think magtatagal pa to. As long as merong audience na gustong maging masaya, as long as merong mga tao na gustong matawa, I think Bubble Gang will be here. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Malaking tulong sa pagpigil ng baha ang mga flood control project. Pero mas pangmatagalan pa ring solusyon ang pagtatanim at pagpaparami ng mga puno. Sa Canada, pinadali at pinabilis na ng isang teknolohiya ang proseso para dyan. Tara, let's change the game! Matitinding pagbaha at mga pagguho ng lupa. Bagyo season is here, and all the more na kailangan natin ang natural defenses mula sa mga puno. Pero pati ang dapat sana'y pumuprotekta sa atin sa epekto ng bagyo, unti-unti na ring nauubos. Nasa 24% ang total forest cover ng bansa, malayo sa ideal forest cover na 54%. Kada taon, nababawasan pa yan ng 47,000 hectares. One of the main causes yung conversion of our forest into other uses. Basically, sa agriculture, nagiging agriculture yung use niya or urban development. And pag nabawasan yung tree cover, of course, andyan mas lalala yung ating soil erosion, sedimentation, and eventually landslide. Mas malalang baha.
Kaya ang Haribon Foundation, mayroong Forest for Life movement. Isang community and science-based approach ng pag-restore ng ating kagubatan. Nakapagtatanim sila ng aabot sa 50,000 trees per year. Pero pwede pa ba natin yan pabilisin? Sa Canada, isang high-tech na paraan ang ginagamit para pabilisin ang reforestation ng mga nakalbong gubat dahil sa wildfire with the use of drone technology. Silipin natin. Ang proyekto sinimula noong 2019 ng Canada-based startup na Flash Forest, kung saan pinagsama nila ang drone tech, AI mapping at plant science. Step 1 sa drone reforestation, ang seed pod. Para masiguradong protektado ang seeds o binhi at mapataas ang tsansa nitong tumubo. Nag-develop ang Flash Forest ng isang espesyal na seed pod na paglalagyan nito. May kasama na itong tubig at nutrients na makakatulong sa pagtubo nito. Oras na mahulog ito sa lupa at mabasa ng ulan. Mag-e-expand ang seed pod to create the ideal environment para tumubo ang puno. Step 2, gamitin ang artificial intelligence para malaman ang pinaka-effective na lugar na paghuhulugan ng seed pods. We pick our right sites based on climate variables, based on physical attributes, topographic variables, to make sure we're putting the seeds in the right place. At once malaman yan, we can proceed to step 3, ang paggamit ng drone technology sa pag-deploy ng seed pods. Ang bawat drone kayang magbuhat ng aabot sa 70 kilos at magtanim ng 30 pods per second o 50,000 seeds per day. Seeing the results here on this block is pretty impressive, knowing that it's all done by drone and seed pod technology. There you have it mga kapuso, proof that with the right innovation, we can help restore our forests and reshape the future of our environment. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Nagpatupad ang Kamara ng mga hakbang para maging mas transparent sa pagsisimula ng 2026 National Budget Deliberations kanina. Inungkat dito ang mga binago sa 2025 budget, gayon din ang malaking utang na minana umano ng Marcos administration. Nakatutok si Tina Panginiban Perez. Bago talakayin ang hinihinging budget ng administrasyon para sa 2026, binalikan muna ng ilang kongresista ang mga ginawang pagbabago ng Kongreso sa 2025 budget. Ang mga amendment, umabot umano sa halagang 373 billion pesos. To be specific about it, was cut and diverted to other items, either augmenting existing items or funding new ones. After reviewing, pinito lang po ng ating Pangulo ay 26 billion. Masyado pong maliit kumpara doon sa malaking pagbabago. At any given time, during budget execution, the President can withhold releases of the budget if it is not consistent with the priorities of his administration. Tinukoy ni Navotas City Representative Toby Chanco ang isang punto sa budget process kung saan nangyayari ang mga pagsingit sa budget. Ang tinatawag na small committee na binuo noon ng Kamara para tanggapin ang nais na amendments mula sa mga kongresista. So ang initiative at errata ay nanggagaling po yan sa Kongreso. Kaya nga medyo nahirapan si Sec. Ralph na sagutin kung paano nabawasan yung iba dahil talagang Kongreso po may alam yan. Hinihingi ni Chanco ang records ng small committee para sa 2 beses umano nitong pagpupulong na hindi anya maibigay-bigay. The request will be put under consideration and we will let you know if it's possible to... No. Madam Chair, that's not acceptable. This is public records. Ang daming violation, Madam Chair. Walang record, hindi binigay. Ngayon, it's not readily available. Walang record sa archives. Ano to, sikreto? The small committee is subsumed within the Committee on Appropriations and it is not required to render a separate committee report. The rule that you are citing, Honorable Chanco, pertain to standing committees.
Simula sa deliberasyon ngayon ng panukalang 2026 budget, aalisin na ang small committee at papalitan ito ng Budget Amendments Review Subcommittee na bubuuhin ng mga piling kongresista mula sa majority at minority bloc. Ang kaibahan, yung small committee binubuo noon pagkatapos aprubahan ang panukalang budget. Pero ang subcommittee bubuuhin sa simula pa lang ng budget process. Bubuksan na rin ang budget process sa mga civil society organization. The House has opened its doors wider than ever before. We've ended the practice of the small committee. We welcome civil society observers. Sa presentation sa House Appropriations Committee, positibo ang mga senyales na iprinisenta ng mga economic managers. Ang paglago ng ekonomiya, pasok sa target na inflation, dagdag na trabaho, at tumataas na per capita gross national income o ang average na kita ng mga Pilipino. Kaya posible raw maging upper middle income country na ang Pilipinas ngayong taon. Our per capita GNI continues to rise, bringing us closer to crossing the World Bank's upper middle income threshold. We are poised to reach this milestone within the PDP period, possibly even this year. Pero may mga hamon na hinaharap ang pamahalaan. Agriculture and industry continue to face structural challenges which we must address to reinforce our economic drivers and generate higher quality jobs. Another challenge is the concentration of economic activity in Mega Manila. To address these challenges, infrastructure development remains a cornerstone of our strategy. Ayon naman sa Department of Finance, malaki ang minanang utang ng Marcos administration dahil na rin anya sa COVID-19 pandemic. Para makalikom ng pondo, balak ng pamahalaan na paigtingin ang koleksyon ng buwis, magbenta ng mga di ginagamit na assets at umutang muli. Kaya pakiusap ng DOF sa Kamara, let us all together carefully choose projects in the budget that deliver the biggest growth and economic benefits for our people. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nauwi sa kawayan at pinagpatong-patong na sako ang bahagi ng spillway sa Calamba, Laguna na nasira ng magkakasunod na bagyo at habagat nitong Hulyo. Pero hindi raw ito ang unang beses na kinailangan niyang kumpunihin ng mga residente kaya pinaaksyon na sa inyong kapuso. Action Man. Dahil sa magkakasunod na bagyo at habagat bago matapos ang Hulyo, napuruhan ang bahagi ng spillway na ito sa Barangay San Cristobal, Calamba City. Ang pansamantalang remedyo ng mga residente maglagay ng kawayan at pinagpatong-patong na sandbag. Nung baha, talagang inanod na po siya. Tapos tingnan niyo po yung klase nung tulay namin. Talagang nakakatakot po. Nasa 5 taon na o 4 na taon na yan, ganyan. Ngayon kada masisira, ginagawa lang ng paraan para kami makatawid. Gawa po ng mga estudyante namin. Nakakaawa naman po pang di makakapasok. Kung baga sa lagnat, first aid lang yan para makatawid. Pero hindi naman yan ang dapat. Ilang beses nang manong nasira ang tulay na naging bitsana ng aksidente. Ang senior citizen na si Felicidad, muntik pang malunod sa lugar noong 1 taon. Pinilit kong tumawid. Tapos yun, natatsing ako ng basura. Nagganyan-ganyan ako. Nakailang attempt ako na mautlaw, ay hindi ako makautlaw. Ay sabi ko nga nina, katapusan ko na yata. Palibasa yung medyo maalam ako lumangoy, nakarating ako doon sa dulo. Doon na nila ako nakuha. Ang gusto po sana namin magawa ng paraan mayari po kasi po ang mga estudyante namin hindi po makadam pagka umulan lang po ng konti bahana. Dumulog ang inyong kapuso Action Man sa Calamba City Engineering Office, anila. Sadya raw na mababa ang disenyo ng spillway para hindi maging sagabal sa pagdaloy ng tubig. Ininspeksyon na raw nila ang lugar at nangangakong gagawin ang nasirang bahagi ng spillway sa susunod na buwan. Ngayong taon target matapos ang rehabilitation. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.